sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa kaibuturan ng kagubatan, sa ilalim ng liwanag ng araw na tila gintong apoy na bumabalot sa kalangitan, lumipas ang 200 araw sa mahiwagang trial space ni Ye Junlin. Dito, matatagpuan ang matandang si Ye Junlin, payapang nakaupo sa kanyang paboritong tumbang upuan, sa gitna ng kanyang sariling paraiso, isang farmville na siya mismo ang nagtatag. Nilalanghap niya ang malamig na simoy ng hangin, pinakikinggan ang awit ng mga ibon at huni ng mga kulaglig, habang umiinom ng malamig na sabaw ng buko, sa kanyang katahimikan, mahina niyang winika, napaka-komportable, ganito na lang ba ang aking buhay hanggang sa maubos ang langis ng aking lampara at tuluyang mamatay ang apoy? Ngunit biglang nagbago ang lahat, ang kalangitan ay unti-unting dumilim, tila may nagbabadya ng kakaibang pangyayari, napatingala si Ye Junlin, may halong pagtataka at kaba, at mariing wika, nag-iba ba ang langit, kung bibilangin, ito na mismo ang ika-200 araw, ito na ba ang sandaling magbabago ang lahat sa pagsubok na ito? Tumayo siya at lumapit sa malaking puno, hawak ang bakod ng kanyang farm, habang naguguluhan ang isipan, bigla, isang kuneho ang buong lakas na bumangga sa puno, dahilan upang lumaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat, ano ito? Nagbago ba ang anyo ng kunhong yun? Napakalakas, dagdag pa niya, may halong pagkabahala, kung baboy ramo yun, tiyak na nabali na ang punong ito. Mawawala pa ang aking pinagkukunan ng libreng pagkain. Ngunit hindi pa doon natapos ang kanyang pagkabigla. Mula sa dilim, lumitaw ang isang mabangis na tigre, ang mga matay nagliliyab sa galit, dahan-daang lumalapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ye Junlin at mariing sambit, ano, may tigre pala rito, sa loob ng 200 araw. Ngayon lang ako nakatagpo ng ganitong mabangis na halimaw. Sa isang iglap, tumalon ang tigre, handang lapain siya. Subalit sa halip na matakot, malakas na tumawa si Ye Junlin, puno ng kumpiyansa, hahaha, sa wakas, magagamit ko na rin ang aking pinakaiingatang, kahoy na espada, habang ako'y pinoprotektahan ng gintong kapalaran, bakit ako matatakot sa isang baliw na tigre? Ngunit bago pa man makalapit ang tigre, biglang sumulpot mula sa kanyang likuran ang isa pang halimaw, isang dambuhalang oso, mabangis at may nanlilisik na mga mata, papasugod sa kanila. Napalingon si Ye Junlin, muling nabigla, ngunit sa halip na pangamba, isang kakaibang kasiyahan ang sumilay sa kanyang mukha. Habang nagbabanggaan ang tigre at oso, napanganga siya, tila nanunood ng isang palabas, mariin niyang sambit, tila hindi ko na naman kailangang kumilos, at habang patuloy ang marahas na sagupaan, idinagdag pa niya na may halong tuwa, kamangha-mangha, ang bawat lundag, ang bawat pagkales ng mga kuko, mas matingkad pa kaysa sa isang palabas sa sinihan, kahanga-hanga. Makalipas ang ilang sandali, parehong duguan at wala ng buhay ang dalawang mabangis na hayop, nakahandusay sa lupa, sa kanilang harapan, nakatayo si Ye Junlin, walang bakas ng takot, bagkus ay may kumpiyansang tinig, napakagaling, ang balat ng oso, perpekto para sa isang makapal na balabal sa taglamig, at ang mga guhit ng tigre, kapag ginawa kong alpombra, tiyak na magbibigay ng karangyan sa aking lungga. Samantala, halos lumuwa ang mga mata ng Floating Island Immortal nang masilayan niya sa kanyang mahiwagang projection ang mga nagaganap sa loob ng trial space ni Ye Junlin. Mariin niyang winika, puno ng pagkabigla, paanong nangyari ito? Ang kapalaran ng batang yun ay patuloy na lumalaban sa mismong langit, hindi siya makapaniwala, at muling nagdagdag ng tinig na puno ng pagkasuklam, ang mga halimaw ay nagwawala at naglalaban-laban, samantalang siya'y nakaupo lamang at nakikinabang na parang mangingisdang umaani ng isda mula sa gulo. Ngunit kasabay nito, may maasim na ekspresyon sa kanyang mukha habang iniisip ang paparating na unos, ngunit sa paglapit ng alon ng mga halimaw, hindi na sila magpapatayan tulad ngayon. Sa pagkakataong ito, makikita ko kung paano ka makakaligtas. Sa mga sandaling yon, si Ye Junlin ay mahimbing na natutulog sa kanyang malambot na kama. Subalit bigla siyang nagmulat ng mga mata at mabilis na bumangon nang maramdaman ang malakas na pagyanig ng lupa. Mariin niyang sambit, ano ito, lindol ba ito? At doon, tumambad sa kanyang harapan ang napakaraming mababangis na demonic beast, iba't ibang anyo at lahat ay handang lapain siya anumang oras. May inis at panunuya sa kanyang tinig ng bigkasin niya, buwisit, nagtipon ba ang lahat ng piraso ng beast chest para sa isang piging sa aking pintuan, kay gandang hanay, kasunod nito, malamig ang kanyang ekspresyon at puno ng determinasyon ang kanyang tinig, sige, lumapit kayo, ipakita ninyo kung ano talaga ang kaya ninyo. Samantala, sa kabilang dako ng espasyo, nakamasid ang Floating Island Immortal,
taas noo at puno ng paghamak, habang mariing winika, batang Hangul, hintayin mong lapain ka ng hukbo ng mga halimaw. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang isang tinig, malinaw at masigla, "Grandpa, Grandpa." Napalingon si Ye Junlin, gulat na gulat, at nagtanong sa kanyang sarili, bakit may tinig ng mga bata rito? "Grandpa, ako ba ang kanilang tinatawag?" Habang nakatingala siya, nasalayan niya ang mga makukulay na bunga ng isang mahiwagang puno, mariin niyang winika, puno ng pagtataka, ito ba ang alamat ng haluwa? Sa sandaling yun, biglang gumalaw ang isang pulang bunga, at mula rito'y lumabas ang tinig na puno ng kumpiyansa, "Grandpa, huwag kang matakot, kami ang magtatanggol sa iyo." Nang marinig ito, napanganga si Ye Junlin, at malalim na nagwika sa kanyang sarili, tila ba ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman ng matatanda ay hindi lamang mabuti para sa kalusugan, kundi nagdudulot din ng mga himalang handang sumaklolo sa pinakamapanganib na sandali. Sa puntong ito, isang mabangis na demonic beast ang biglang sumugod mula sa likuran ni Ye Junlin, habang siya na may nakayuko lamang, payapa at tila walang kamalay-malay, ngunit biglang kumislap ang isang pulang bunga ng alamat na haluluwa, ang gourd na tila naglalagablab na kometa sa bilis ng paglipad, kasabay nito, mariin ang tinig na umalingaw-ngaw, puno ng galit, "Mga halimaw, huwag ninyong sasaktan ang aking grandpa." Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng pulang gourd at naging isang dambuhalang binata, ang katawan ay kasing tatag ng bundok, galit itong sumigaw habang naghahanda ng pag-atake, "Tatapakan ko kayong lahat hanggang sa kayo'y maging abo." At boom, isang malakas na bagsak ang dumurog sa demonic beast, agad itong nawala ng buhay. Ang pagyanig ay nagdulot ng pagsabog at matinding alon ng enerhiya na yumanig sa lupa. Nang masaksihan ito ni Ye Junlin, napangiti siya at masayang nagtaas ng hinlalaki, "Big Gourd, kamangha-mangha ka, mahusay." Samantala, halos kumawala ang kaluluwa ng Floating Island Immortal sa tindi ng pagkagulat, nanlaki ang kanyang mga mata at mariing sambit, "Ano ito?" Ang mga gourd, nagkaroon ng sariling espiritu. Hindi pa man natatapos ang kanyang pagkabigla, sunod-sunod na dumating ang iba pang mababangis na demonic beast, lahat ay nakatuon sa pulang gourd, agad namang lumaki palalo ang katawan ng binata, nagmistulang higanti na higit pang nakakatakot, mariin niyang winika, "Mga halimaw, kayo ba'y nagmamadali upang salubungin ang inyong kamatayan?" At sa isang iglap, pinakawalan niya ang sunod-sunod na mabibigat na atake, dahilan upang tumilapon ang mga halimaw na parang mga tuyong dahon sa hangin. Nang masaksihan ito, halos himatayin sa pagkagulat ang Floating Island Immortal, nanginginig ang tinig, "Paanong lumalaki pa ang batang ito? Paano nagkaroon ng ganitong nilalang sa aking trial space?" Subalit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Isang demonic beast ang biglang sumugod mula sa likuran, dahilan upang mapalingon si Ye Junlin, ngunit bago pa man siya lapain, isang matibay na braso ang hamarang sa matutulis na pangil, mariing winika ng bagong dumating na binata, "Halimaw, paano ka nakapangahas na umatake sa aking grandpa ng palihim?" Isang binatang gourd na nakasuot ng dilaw ang lumitaw, nakatalikod at matatag na nakatayo sa harapan ni Ye Junlin, ang balat nito'y sobrang tibay, kaya't nagkapira-piraso ang mga pangil ng halimaw. Pagkatapos, humigop ito ng apoy na gawa sa chi, at sa isang iglap, pinakawalan ng naglalagablab na hininga ng apoy habang mariing sigaw, "Susunugin ko kayong lahat hanggang sa abo." Kasabay nito, isa pang binatang gourd na nakasuot ng bughaw ang humakbang pasulong, mula sa kanyang bibig ay lumabas ang malakas na agos ng tubig, ramaga sa patungo sa mga halimaw, mariin niyang sambit, "Huwag kayong lalapit kay grandpa." Hindi pa doon natatapos, isa pang binatang gourd na nakasuot ng kulay lila ang sumigaw ng buong lakas, "Tanggapin ninyo ito," at mula sa kanyang mahiwagang diamond gourd, isang puwersang humigop at sumipsip sa mga demonic beast, hinayla ang mga ito papasok na parang walang kalaban-laban. Nang masaksihan ng lahat ng ito, napamangha si Ye Junlin, nakatayo sa likuran, at mariing winika, tila ba ang 8 immortal na tumatawid sa dagat, bawat isa'y ipinapakita ang kani-kanilang kapangyarihan. Dagdag pa niya, puno ng pagmamalabis at tuwa, "Ito'y higit pa sa pandaraya, kung ganito, hindi na ba ako matatalo kailanman?" Samantala, nang masaksihan ng Floating Island Immortal ang lahat ng nagaganap, para siyang binuhusan ng malamig na tubig, hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita, mariin niyang winika, puno ng pangamba at pagkalito, "Ito pa ba ang aking teritoryo? O kanya na, bakit may ganitong kapangyarihan dito?" Sa sandaling yun, makikita si Ye Junlin na napapalibutan ng mga magkakamukhang binatang gourd, lahat ay may masaya at masiglang ekspresyon, agad na nagulat ang binatang gourd na nakasuot ng dilaw, mariin ang tinig, "Grandpa,
Ginamit ko ang aking clairvoyant eyes upang siyasatin ang paligid, at wala nang natitirang halimaw sa loob ng 10 milya. Nang marinig ito, ngumisi si Ye Junlin, puno ng tuwa, at mahina hong tumugon, napakaisipin mo, Second Gord, dahil sa iyo, tunay na makakapagpahinga na si Grandpa at matitikman ang ginhawa ng buhay, subalit sa kaibuturan ng kanyang isipan, may bulong siyang may halong lungkot. Ngayon, ito ang problema, maliban sa pagtanda at pagkamatay, hindi ko na alam kung paano pa ako makakaalis dito. Lumipas ang maraming araw, at pagsapit ng 300 araw sa loob ng trial space, makikita si Ye Junlin na nakasakay sa balikat ng higanteng binatang Gord na nakasuot ng pula, mariing ipinahayag ng salaysay. Sa mga sumunod na araw, kasama ang haluwa, sinimula ni Ye Junlin ang isang buhay ng payapang pamamahinga. Pagkatapos dito, mariing nagwika si Ye Junlin, nang may mahinahong ekspresyon, napakaganda ng pakiramdam na nakatayo sa mataas na lugar at tanaw ang malayo, dagdag pa niya, habang makikita mula sa likuran ang mga nakatalikod na binatang haluluwa, Hoy, Big Gord, huwag mong sayangin ang mga inihaw na ibon, ha? Pagsapit ng 500 araw, makikita si Ye Junlin na nakaupo ng mahinahon sa kanyang paboritong tumbang upuan, sa loob ng isang kastilyo, sa paligid niya, abala ang mga Gord brothers sa kani-kanilang gawain, mariing ipinahayag ng salaysay, lumipat si Ye Junlin sa isang kastilyong itinayo mismo ni Big Gord, lalo pang naging maginhawa ang kanyang pamumuhay. Pagsapit ng 1,001 araw naman, makikita si Ye Junlin na nakatayo sa gilid ng mataas na kastilyo, nakaharap sa papalubog na araw, dinadama ang malamig na simoy ng hangin, mariin niyang winika, may kalungkutan sa tinig, lumipas na ang panahon, kung ihahambing sa patayan at kaguluhan sa Kunlun Realm, ang mga payapang araw dito sa trial space ay hindi masama, tila ba muling naglakbay ang aking kaluluwa sa panahon, at nabigyan ako ng isa pang buhay. Lumipat ang eksena sa labas ng trial space, kung saan makikita ang mga cultivator na nakamasid sa projection ng pagsubok ni Ye Junlin, habang nag-aabang, mariing nagtanong ang isa, puno ng pagtataka, gaano na ba katagal, bakit hindi pa lumalabas si Senior Ye? Mariing tugon ng isa pa, may gulat sa tinig, imposible, paano siya nakaligtas sa isang lugar na pa ng mga mutated beast, hindi ka panipaniwala. Samantala, makikita rin sina Li Wuji at Hong Chenny na nakatayo sa labas ng projection, mariing winika ni Li Wuji, nakakunot ang noo at puno ng pag-aalala. Maaari kayang nagkukultibo ng immortalidad si Master sa loob, kung hindi, paano siya nanatili ng ganoon katagal? Agad namang tumugon si Hong Chenny, may kalmadong ekspresyon, nakapikit ang mga mata at nakapulupot ang mga kamay sa harap, mariin ang tinig, imposible, lubos na imposible, marahil ay namatay na siya sa loob, at nagkaroon ng aberya ang espasyo kaya't hindi siya nailabas. Sa sandaling yon, tumingala si Li Wuji at malakas na sumigaw, puno ng inis ang kanyang tinig, Hoy, Island Lord, nasira ba ang iyong trial stage? Bilisan mong palayain ang aking master. Subalit tugon ng Floating Island Immortal, may halong paghamak at yabang, ano ba ang nalalaman ninyo? Ang entabladong nilikha ko ay kailanman hindi nagkaroon ng problema, maghintay kayo, mga mangmang na kabataan. Nang marinig ito, bahagyang umatras si Hong Chenny, nanlaki ang mga mata at nakakunot ang noo. Habang bulong niya sa kanyang isipan, paano ito nangyari? Hindi pa nga siya patay, dagdag pa niya, puno ng pagtataka, paano ang isang matandang walang kultibasyon ay nakaligtas ng ganoon katagal? Sa puntong ito, makikita ang Floating Island Immortal na nakatayo sa gilid ng isang mahiwagang fish pond, napangisi siya, tila ba may halong pang-uuyam at paghanga, at mariing winika, Hey, kahit kailan ay hindi ako nagkamali, ngunit ngayon ay napilitan akong humarap sa isang halimaw na tulad mo. Dagdag pa niya, may halong interes at pagtataka sa kanyang tinig, maaari kayang ikaw ang magiging unang tao na sasabak sa pagsubok at mamamatay hindi sa laban, kundi sa katandaan, dito mismo sa ikalawang yugto.